Mabuhay ang dakila natin bansang Pilipinas, mabuhay ang mamamayang Pilipino. Isang magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. At sana madapuan na ng karma ang mga magnanakaw, mga walang hiya, mga kawatan sa gobyerno natin. Tatalakayin po natin ngayon ang ika-4 na yugto dito sa pagpasok ng Smartmatic at pagiging electoral process ng Pilipinas mula nung panahon nga ni GMA, ni COMELEC Chairman Benjamin Abalos noon, at nitong si Hello Garci na naging skandalong malaki nung panahon na yon, 2010. Makikita nyo po rito unti-unti na talagang nagkaroon ng malawakang sabwatan, hindi lang sa COMELEC, kundi sa hanay na mga nagdudunong-dunungan at nagpapanggap ng mga eksperto na wala naman pala talagang alam na mga abogado dyan sa loob ng gobyerno. At ito po, sa palagay ko, lalo ko itong sinusuri ng malalim, ay talagang lumalabas na itong mga abogado, hindi ko na naman nila lahat. At ilang beses ko na nga sinabi sa inyo na meron namang mga abogado dyan na kinahahangaan ko. Nandyan na nga si Attorney Rodrigo Roa Duterte na naging isa sa pinakamagaling na presidente ng Pilipinas at talagang tinotoo at sineryoso ang kanyang sinumpaang tungkulin sa bansang ito bilang presidente. Nandyan din si Attorney Glenn Chong. Pawa silang hindi ko nakilala, pero sa kilos nila at sa ginagawa nila ay hinahangaan ko sila at sinasaluduhan. Pero sa sarili kong naging mahabang experience sa korporasyon at sa negosyo, talagang lumalabas na itong mga abogado. Kaya ko lagi tinatanong, ano ba ang etika na tinuturo sa mga ito sa law school? Dahil sa kilos pa lang nila, kitang-kita na ang mga hangarin nila at ang puso nila wala sa pagsilbi. Sarili lang nila ang iniisip nila lagi. At ako may nadaanan na rin na maraming kaso na pag nagtagpo ang dalawang Brad, ako bilang kliyente nila ay kawawa sa dulo. Dahil wala silang atubili na ibenta ka pag ang kalaban ay Brad nila. Kaya naintindihan ko na ito ang mga klaseng tao na nakakapag-haze ng kasama nila sa eskwela dahil ang pinaka-importante sa kanila ay ang samahan. Maski na ba mali ang gagawin, pero ginawa ng isang Brad ay nagiging tama. At yan talaga ang problemang malaki ng bansa natin. Dahil ang gobyerno ay kargado ng mga abogadong ganito mag-isip, na sa halip
na silbihin ang tao ng mabuti at maging tunay na magiting na lingkod bayan, sarili nilang bulsa, sarili nilang kapakanan lamang ang nasa isip nila at wala nang iba. At magtatakipan, magtutulungan sila, magtatakipan, magsasabwatan, magsisinungaling, at lahat ng kawalanghiyaan ay gagawin para lamang makahanap ng butas, makalusot, magawa ang mali, para lamang mapagsamantalahan ang posisyon nila para magpayaman. Pagdating sa COMELEC, wala na pong mas magandang at mas malinaw pa mas maliwanag pa sa sinag ng araw na si Andres Bautista, na nakita nyo naman. Alam na alam ng lahat na sinuhulan yon ng Smartmatic, at yon, pati yung eleksyon ng 2016 ni Duterte ay tinangka niyang manipulahin at iprogram. Ang hindi lang nila naisip nung sinusulat yung program ay ang tindi ng popularidad ni PRRD. Kaya gawin man nila ang gusto nilang gawin at iprogram nilang gusto nilang iprogram, nung pumasok na yung mga bilang na hindi nila isinaalang-alang sa pagsulat ng program nila na palpak, ganun na lang. Nataob din yung program nila. At natalo din ng daming boto ni Duterte. Nagkataon lang ho yun. Pero meron na ho yung nahanda na programa. Kaya lang hindi nakayanan. Overloaded, ika nga. Na-overwhelm ang program nila. Ito rin si Andres Bautista ay siyang gustong ikulong ang mga estudyante na nagsabi sa kanya na mahina ang seguridad ng database nila sa COMELEC, at pinatunayan. At nung pinatunayan ng mga estudyante ng mga hacker na dapat sana binigyan niya ng medalya at pabuya, gusto pang ipakulong. Ganon ang mentalidad nitong mga maruruming abogado. Mag-usap na ho tayo ng diretso dahil palubog na itong bansa natin at talagang nagiging hopeless na kuminsan. Dahil walang gustong mag-question dito sa ginagawa ng mga mamang ito na talagang nakakasama at nakakasira ng lahat. Kung bakit ko 1986 pa pinasukan ito, ay kinikilala ko na ang eleksyon sa isang bansa ay pinaka-importanteng political exercise. At dito sa ginawa nila na ipasok ang Smartmatic, sirain, babuyin ang eleksyon natin, kaya tayo nandito sa kalagayang ito. So, umpisa na ho natin. Paalala ko lang ho sa inyo ang nakaraan na 1986 pa lang. Bibilisan ko ito dahil napag-usapan na rin to sa mga nakaraang mga video, sa nakaraang mga podcast ko dito sa serye ng Smartmatic. Pero 1986 pa lang ho, ay meron na akong prenisinta sa COMELEC na sistema na digital at hindi nga ma-program. Dahil kinikilala ko bilang isa sa
may alam dito sa mga computer at information technology na hindi tayo dapat bumili ng programmable system ng eleksyon dahil ang ibig sabihin ng programmable, ang salita na yan, excuse me, ang salita na programmable sa mundo ng IT, sa mundo ng information technology at sa mga computer, para sa maski sinong nakakaalam ng maski konti, ang ibig sabihin ng programmable ay nakakalikot. Uulitin ko po, ang ibig sabihin ng programmable ay nakakalikot. Pagkatapos, magsisinungaling ang COMELEC at kukumbinsihin tayo, bubudulin tayo, nasasabihin sa TV at sa radyo at sa lahat na hindi raw mapalitan ang result nito dahil secure. Ano bang akala nila sa atin? Ganyan nakabobo? Ganyan nakamangmang? Na porke sinabi nila isang abogado na wala man lang credentials ng information technology at ng mga computers ang magsasabi na secure ang binili nilang bilyon-bilyon na Smartmatic na como programmable ito, nandyan na nga sa pangalan. Ang ibig sabihin, uulitin ko, ang ibig sabihin ng programmable, simpleng-simple po. Ang ibig sabihin ng programmable ay nakakalikot. Na programa ho yan na gawin ang gusto ng programmer. Yan ang mga salita na dapat maintindihan nila. Na nagpapanggap sila na magaling sila sa Ingles dahil abogado, ang simpleng salita na programmable, malinaw pa at maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi nga nila naintindihan. Or natural, nagpapanggap na hindi nila maintindihan. Dahil yan talaga ang problema ng Smartmatic. At maski anong sabihin nila na secure yan, walang dapat maniwala sa kanila. Dahil kasinungalingan. Kasinungalingan na malaki ang sabihin na isang sistemang computer na programmable ay tuwid ang lalabas. Ang lalabas po sa isang programmable na computer system ay ang gustong palabasin ng programmer. Ganun lang ho kasimple yon. At kaya nga programmable. Okay. So kung yan ay malinaw at naintindihan na natin, papasok na tayo dito sa sunod na slide. Na ito nga, itong slide na ito ay ang katibayan na 1986 pa lang ay napresenta ko na sa COMELEC ang isang digital system ng eleksyon na hindi nila, dinedma nila dahil gawa yan sa Pilipinas, gawa ng Pilipino, at natural, mura. At kung mura, gutom ang aabutin nila. Alam nila yon. Kaya walang nangyari. Pero nandyan ang katibayan. 1986. Ang nakapirma dyan, na nag-ayos ng presentation ko sa COMELEC, ay walang iba kundi ang ama ng Senador Laila de Lima. Kaya yung mga taong yan, talagang pagdududahan mo mga kilos nila.
Dahil ipapakita sa iyo na tumutulong kuno, pero sa totoo lang, wala namang ginagawa yan. Kundi magsulat ng papel at kung ano-ano pa. Pero walang gagawing tulong yan na may kabuluhan. Dahil ang gusto nila na papasukin sa Pilipinas ay siyempre yung nakakalikot na sistema dahil nandyan ang pera. Uulitin ko, sa isang sistema na hindi kayang kalikutin, na hindi pwedeng palitan ang lalabas sa dulo, nasaan ang pera? Wala. Ganun lang ho kasimple yon. Kaya kailangan ang sistema ng eleksyon sa Pilipinas para may kikitain sila habang buhay at habang nandyan nakaluklok sa gobyerno ay programmable. Pag hindi programmable, gutom para sa kanila. Sinong babayad ng mga pag-aral ng mga anak nila sa ibang bansa? Sinong babayad ng magandang lifestyle nila? Kagaya ng ini-enjoy ngayon ni Andres Bautista, na walang tigil na pagsabi dito sa atin bago siya tumakas, bago naging pugante sa Amerika at kinupkup ng Smartmatic doon dahil sa serbisyo niya sa Smartmatic, pero tinaksilan niya ang bayang Pilipinas. Anong naging gantimpala niya? Di magandang buhay sa Amerika. At tayo dito lahat nakanganga. At milyon-milyon pa rin mga bata dito ang iniwanan niyang gutom. Gutom gabi-gabi. Yan ang naging magandang trabaho ng abogadong Andres Bautista. Si Honorable Abogado Andres Bautista na chairman ng COMELEC, na pugante ngayon pero bilyonaryo na sa Amerika. Ganun tayo dito magantimpala sa mga sinungaling, sa mga magnanakaw, sa mga walang hiya sa gobyerno. At kaya ko ito inaano, ang Smartmatic, dahil ito ang punot dulo ng pinakamalaking sakit ulo ng bansang ito. At hindi tayo tatahak ng magandang kinabukasan hanggat hindi natigil ang mga ganitong klaseng pag-ieleksyon. Dahil lahat ito ay kawalang hiyaan at maling sistema, bulok, palpak, mali. Walang magandang lalabas sa ganitong sistema dahil nga programmable. Yan ang hindi pa rin natin naiintindihan hanggang ngayon. Isang salita lang ang pinakamalaking problema ng Smartmatic. Programmable siya. At yan, hindi nababagay sa bansang Pilipinas. Dahil gusto natin dito malinis ang eleksyon at ang damdamin ng taong bayan ay dapat lumabas. Hindi pwedeng lumabas kung kayang kalikutin ang sistema at programmable. At ito na nga ang katibayan ko din. Nakikita nyo dyan na itong mga aparatong ito ay hindi programmable. Kaya maski suhulan ko ang pinakamagaling na programmer sa balat ng mundo ng $1 bilyong, maski magkano pa, hindi ko makuhang i-reprogram nila yan at palitan ang kilos ng mga mumurahing mga aparatong ito. Yung bill counter na yan na nagbibilang ng salapi, hindi yan ho nagkakamali. At walang magawa ang maski sinong programmer na palitan ang programa niyan
para mabago ang binibilang niya at maglabas ng hindi tama na bilang. So yan ang katibayan. At 2,500 pesos lang yan. Ang nagpapatakbo niyan na microprocessor na maliit na computer sa loob niya ay kaparehas din na nagpapatakbo sa Smartmatic. Walang kaibahan ho ang konsepto at ang prinsipyo na pinag-uusapan dito. Kaya lang, ito, kita naman ninyo, hardwired, hindi ito na program, hindi programmable, kaya ang lalabas na bilang dyan ay eksakto lagi at walang mali. Dito naman sa Smartmatic, programmable nga. Kaya kung anong gusto na ilabas ng programmer ay siyang mangyayari. Kita nyo? At ang masaklap pa, palibasa abogado na walang alam sa mga ganitong usapin ang nagdidesisyon dyan sa COMELEC na digital na ang eleksyon natin, ay nagbabayad pa tayo ng bilyon-bilyon para lang sa isang bulok na sistema na ginigisa tayo sa sarili nating mantika. At ang programmer dyan ng Smartmatic, didiktahan lang nila kung anong dapat ilabas at yun ang lalabas. Saan kayo nakakita ng ganitong klaseng kawalanghian, mga kaibigan? At tayo naman, bilib na bilib sa ilalabas nila sa TV. Pag lumalabas ang isang abogado para magpaliwanag sa isang usapin na dapat inhinyero ang dapat magpaliwanag, dapat tumaas ng kilay natin, mga kaibigan. Huwag naman tayong ganito. Kaya nawiwili ng mga yan eh. Kasi maski anong kabulastugan ang sasabihin nila, maski anong kalokohan ang gagawin nila, excuse me, konting salita lang dyan, konting bola lang sa TV at sa radyo, nakasabwat din yung mga mainstream media sa pagtatanong ng kalokohan na tinatanong nila na wala sa lugar. Isa lang dapat tanungin. At dapat isa lang ang dapat panagutin itong mga nasa COMELEC. Bakit programmable ang eleksyon ng Pilipinas? Bakit programmable? Na andito ang katibayan. Mga aparato na 2,500 pesos or 175 pesos na handheld calculator, hindi po nagkakamali yan. At hindi po pwedeng palitan ang kilos niyan. Maski 1 bilyon pang isuhol ko sa isang programmer, hindi nila kayang palitan yan dahil nakaukit na yan sa loob, sa microprocessor, naka-hardwired na yan, soldado na yan sa loob, nakasolda na yan, wala ng paraan na palitan. Hindi kagaya nitong Smartmatic na SD card lang o kung ano-anong kalokohan na natatanggal at napapalitan ng programa ang umiiral dyan. Ginagawa na kasi tayo masyadong, ginagago na ho tayo masyado. At ninilin lang na tayo masyado nito mga abogadong nito. Kaya wala ho akong respeto sa mga abogado. Bako-bako na yung etika nila, mali-mali pang desisyon nila, wala silang alam sa dinidesisyonan nila, pero dedepensahan pa. At idadaan sa depensa sa pamamagitan ng batas na pinunurin nila ng butas. At unti-unti ko ho, ipapakita yon sa inyo sa darating na mga podcast din. Kasi malawakang sabwatan po ito, uulitin ko. Malaking sabwatan. COMELEC, Ombudsman, lahat. Kaya napakatindi ng katayuan po natin at napakalagim. So hindi lang po yung mga mumurahing mga calculator na hindi pwedeng palitan ang result. Nandito rin ang daang libong mga fabrika sa buong mundo na araw-araw
milyon ang binibilang na mga bote ng serbesa, mga bote ng soft drink, ng Coke, ng orange, ng kung anumang inumin. Isang halimbawa lang ho yan. Pero ang prinsipyo dito ng pagbibilang ay katulad at parehas sa prinsipyo ng pagbibilang ng boto. Dahil ang computer, pag prinogram yan na magbilang, wala namang pakialam yan kung ang binibilang ay bote ng serbesa o boto ng tao. Walang pakialam ang computer sa binibilang. Depende sa prinogram sa kanya. Kung prinogram sa kanya na bilangin ang bote ng beer, bibilangin niya ang bote ng beer. Pag prinogram ng mabuti na bilangin ng mabuti ang boto ng tao, bibilangin ng mabuti ang boto ng tao. Ang problema sa Smartmatic, napapalitan ang mga instruction, napapalitan ang program, napapalitan ang code na nagpapatakbo. Kaya ang pagbilang ng boto ay mali-mali at laging may problema. Samantalang, itong nasa screen nyo, ang patunay ko na sa buong daigdig, araw-araw, bilyon ang mga binibilang at hindi ho nagkakamali ni minsan. Tayo, dito sa Pilipinas, palibasa ang pinakapalpak na counter ang binili nila, yung Smartmatic na yan, para magbilang ng boto natin, nakakalikot. Kaya isang beses, bawat 3 taon lang ginagamit, isang beses lang, at mga 35 or 40 million lang ang bibilangin, samantalang isang pabrika ng serbesa or ng soft drink, sa isang araw, mga 50 million siguro ang binibilang niyan, araw-araw. Tayo, nagbibilang lang ng 40 million na boto, isang beses sa 3 taon, mali pa. Ganyan kaganda ang trabaho nitong mga honorable na mga abogago sa gobyerno natin. Na pag hindi mo sila tinawag na honorable, ay magagalit pa sa'yo. Mga walang hiya sila kasi. Okay, mga kaibigan. Excuse me. Ang nakaraan ay yung natalakay ko na rin sa nakaraang mga podcast. Pero dito po, unti-unti ko nang ilalapit ang mga usapin dito sa Smartmatic sa napakalaking sabuatan, sa totoo lang, sa likod nito lahat. Na maraming mga tao sa gobyerno ang nagsabuatan para mabudol tayo ng husto ng ganito na lamang. Kaya dito na ho. Tingnan nyo, suriin po natin ang Section 1 ng Republic Act 9369 na siyang tumatayong mandato ng COMELEC sa pagpapatakbo ng eleksyon. Kumbaga, kagaya ng nakasulat sa RA 9369, ito ang declaration of policy nila. Now, bibilisan ko ang pagbasa niyan na madali namang intindihin. Pero dyan ninyo makikita na pagdating sa pagsulat ng batas, dyan magaling yung mga abogado. So, maganda lahat itong sinasabi nila, pero nasa gawa ang kung saan pumapasok na ang kawalanghiyaan nila. At lahat ng mga kalokohan na maisip nila para kumita ng pera. Okay. So,
Republic Act 9369, Section 1, primero pa lang. Ang trabaho ng COMELEC, ito po ang report card ng COMELEC, kung tutuusin. Kaya nga pinapaliwanag ko sa inyo, para sa akin, kung tutuusin, ang sinumpa ng bawat isa sa mga ito, sa mga walang hiyang nasa gobyerno, sumumpa lahat yan. At yung sinumpaan nila, kagaya ng sinumpaan ni Presidente Duterte nung naging presidente siya, binusisi ko rin yon sa isa sa mga nakaraang, sa unang podcast pa nga yata sa number 1. Binusisi ko yon na binigkas at yun ang sinumpaang tungkulin ng isang presidente na tinupad nga ni Presidente Duterte, at kung kaya ganyan na lang ang respeto ko sa mamang yan. Dahil doon makikita na isa itong tao na may hiya, at yung binigkas niya at yung sinumpaan niyang tungkulin ay ginagampanan. Tapos siya pa yung gustong isubo sa ICC. Kaya kung minsan itong dumadapong karma sa Pilipinas ay talagang nararapat na rin. Kasi medyo baliktad na yung pag-iisip natin. Kung sinong gumaganap ng tungkulin niya at marangal, disenteng tao, yung pang gusto natin pulbusin. Samantalang itong mga nasa COMELEC, itong mga nagnanakaw at nagbubudol ng Pilipinas, ay nagtatapos sa Amerika na bilyonaryo. Ganun ang nangyayari sa atin dito. So, anyway, ensure free, orderly, honest, peaceful, credible, and informed elections, plebiscites, referenda, recall, and other similar electoral exercises. Kasunod, the process shall be transparent and credible, and that the results shall be fast, accurate, and reflective of the genuine will of the people. Ikatlo, prescribe. Ang trabaho ng COMELEC ay mag-prescribe adoption and use of the most suitable technology of demonstrated capability. Ikaapat, at yung mga pondo na ilalaan para sa ganitong mga eleksyon at electoral exercises. Okay. Ang pinaka-importanteng mga salita dyan, mga kaibigan, ay ang nakaberde. So, ibig sabihin, fast, accurate, and reflective of the genuine will of the people. Ibig sabihin, ang sistema ng eleksyon na gagamitin ng COMELEC ay dapat nakakapalabas ng tunay na damdamin ng tao. At hindi ang gusto ng programmer. Yan ang ibig sabihin nito para sa akin pag binasa ko ito. Okay? Ang kasunod ay most suitable technology of demonstrated capability. Na ang ibig sabihin, pipili ang COMELEC ng pinakamagaling na sistema at teknolohiya na subok. So, para magampanan ito, ano ang ibig sabihin? Hindi dapat programmable ang binili ng COMELEC dahil hindi suitable technology
ang programmable na eleksyon. Dahil nga nakakalikot ng programmer. Paano naging suitable yon? Paano naging suitable ang nakakalikot mo ang lalabas? So dito na lang, napakalaking kalabagan sa batas. Kung tutuusin at kung tatanungin nyo, kung ako isang abogado na nakakaintindi at nakakabasa ng Ingles, ang ibig lang sabihin nito, illegal. Illegal na sistema ang Smart Magic. Hindi na bali yung mga kontrata na binubusisi nila, diyan ang gusto nilang talakayin. Mga kontrata. Hindi kontrata ang problema ng COMELEC at ng Smartmatic. Ang problema ng Smartmatic ay palpak na sistema ito at naproprogram ng programmer. Kaya lumalabag ito dito sa lahat ng adhikain na nakasulat sa RA 9369. Madalit sabi mga kaibigan, illegal ang Smart Magic at ang ganitong mga programmable system na bibilhin at binibili at pinapatakbo ng COMELEC dahil lahat yan nakakalikot. At kung gusto nyo ng isa pang halimbawa ng maling sistema at kaya nga nagkakagulo ay yung PCSO na naging skandalo nga ngayon. Bakit? Programmable kasi. Yan, computer system rin yan kung tutuusin. Pero programmable. Pinapayagan nila na makalikot. Narinig nyo lahat yon sa mga Senate hearing. Pero hindi na naman yon ang pinag-uusapan. Kung ano-anong ibang kalokohan na naman at pagtatakip ang tinatalakay doon. Isa lang. Sa Smartmatic at sa PCSO, iisa ang problema. Programmable pareho. At ang ibig sabihin, uulitin ko ng 1,000,000 beses, ang programmable ay ibig sabihin, nakakalikot. So kung ang gusto mo ay mga results na hindi nakakalikot, bakit ka bibili ng programmable na sistema? Dapat ka ikulong ng ombudsman. At dyan na nga nag-uumpisa ang sabuatan na mga magigiting at mga honorable na mga abogadong ito dahil magbrabrad siguro yan sa parehong eskwela ng law. Siguro magka-classmate lahat yan. At ngayon, nagtagpo-tagpo sila lahat sa gobyerno, magbabrad sila lahat, naleche na tayo lahat. Nagtagpo-tagpo na lahat ng mga walang hiya, lahat ng mga magnanakaw, at lahat ng mga alam kung nasaan ang butas na lulusutan. Pag nagkita, anong tawag sa ganyan, mga kaibigan? Sindikato. Sindikato ng mga nambubudol, ng mga nandarambong. Sindikato po ang pangalan sa ganyang sabuatan na nangyari na nga sa Pilipinas. Kaya walang katapusan itong kawalanghiyan na nangyayari. Okay? Now, so lahat yung mga naka-green sa lahat ng mga adhikain na yan at mga kagustuhan ng RA 9369 na kung tutuusin, maganda nga sana mga adhikain, maganda sana mga inspirasyon na uuwi sa wala. Dahil ang binili nilang sistema na malaki siguro ang komisyon ay palpak at programmable. So nakakalikot, uulitin ko. Nakakalikot ang results. So, ano ngayon ang mangyayari dito sa mga adhikain ng RA 9369? Bukod sa illegal, dapat ang PCSO system na binili nila at ikulong sila lahat dahil binili nila yon, dapat ikulong sila lahat unang-una
At dapat palitan yan ng hindi maprogram ng mga sistema sa PCSO at sa COMELEC. Pagkatapos nilang makulong. Hindi kagaya ni Andres Bautista na nag-enjoy sa Amerika dahil sa kalokohan na ginawa niya rito. Nagantimpalaan pang mama. Ang mga kawatan ang ginagantimpalaan natin dito sa Pilipinas. Kaya paraiso ito sa mga magnanakaw, sa mga walang hiya. Paraiso ang Pilipinas. Dahil walang nakukulong dito sa pagnanakaw. Lalo na, at meron kang isang katerba ng mga abogado na siyang magtutuwid ng baluktot at magbabaluktot ng tuwid. Yan ang abilidad. At kaya ginagawa tayo lahat na OFW dahil gusto nila mawala lahat ng tao dito maging OFW para sila na lang ang matira rito. Dahil walang bansang may gusto ng abogado na galing Pilipinas. Ang gusto ng mga ibang bansa ay yung matatalino rito, mga inhinyero, mga arkitekto, mga doktor, mga nurse. Yan ang gusto ng ibang bansa. Na dapat maiwan nga sila rito para magtulungan tayo lahat na iangat itong bansang ito. Ang gobyerno gusto nila mawala lahat yung magagaling sa Pilipinas at sila na lang ang matitira dito. At bubudulin tayo lahat habang buhay. So okay, ang punto ho dito sa mga adhikain ng RA 9369 is that imposibleng gaganda ang eleksyon natin. Hindi ito masusunod. Ito ay isang batas na hopeless na masunod. Dahil nga, programmable ang binili ng COMELEC. Kaya kung ako, ang ombudsman, dapat matagal ko nang kinasuhan yung mga nasa COMELEC, hindi na bali itong impeachment dahil imposibleng mananalo ang taong bayan sa ganyan. Dahil pag dumaan sa Congress ang impeachment, wala, mamamatay din. Pero kaya nga inatasan ng ombudsman, pero pati ang ombudsman kasama sa sabuatan. Kaya talagang hopeless. So nakikita nyo dyan, imposibleng gaganda ang election system natin. Habang hindi hardwired at habang nakakalikot ng programmer ang kilos ng computer na yan. Kaya makikita nyo rin sa ibaba, etong bulagan plus bingihan ng 14 na taon na ng Smartmatic ng ombudsman ay maliwanag na pagsasabwatan sa COMELEC. So nandyan na po. At pag inungkat-ungkat yan, malamang magbrad lahat ito, mga kabarong, mga abogado na ito sa loob ng gobyerno. At kaya, ika nga sa Ingles, we are screwed. Wala na pong pag-asa sa isang bayan na ganito na nagsabwatan na ang isang propesyon ng mga abogado at nagtatakipan na lang sila lahat at nandyan namamayagpag sa loob ng gobyerno. So ito po ang unti-unti kong uungkatin dahil para sa akin, itong pagsasabwatan ng mga abogado sa gobyerno ang pinakamalaki nating problema kung tutuusin. Dahil sila na ang sumusulat ng batas, sila ang sumusuri ng batas, batas pa lang pinapasok ng mga butas, pinapasok ng lusot. Pagkatapos, pag nagkaroon ng problema, nagkaroon ng skandalo, sila rin ang magtatakipan. Maganda. Sindikato na po ang gobyerno. Business syndicate. Business syndicate ang gobyerno sa Pilipinas, mga kaibigan. Gawa ng maraming mga abogado ang nakaluklok sa pwesto sa gobyerno. Hindi nyo ito makikita sa mga korporasyon.
Kaya sa mga korporasyon, kontrolado ang pagnanakaw, hindi ganyang kadali. At yan nga ang ipapaliwanag ko sa mga darating na podcast dahil ang mga prinsipyo ng kontrol, lalo na sa pera na meron sa mga korporasyon, ay siyang dapat ipataw at gamitin sa gobyerno. Pero as usual, kabaliktaran. At kaya ang nakawan dito, ganyan kadali. Walang problema magnakaw sa gobyerno. Ang daling pagtakpan dahil ang mga control system ay kagaya ng Smart Magic, kagaya ng PCSO, wala ang mga controls. Kuno lang yon. Kuno-kunuhan lang. Ipapakita sa iyo yung batas, pero pag sinuri mo na mabuti, hinahabaan nila 200 pages, 50 pages para masawa ka na sa pagkabasa, pero pag binasa mo yun ng mabuti, makikita mo lahat ng butas. Kagaya rin dito sa RA 9369. Tingnan nyo mga kaibigan, kung ang RA 9369 ay siyang report card ng COMELEC, sa lahat ng mga magagandang salita dyan, alam nyo yung natupad lang nila? Yung nakapula. Yung fast, mabilis, at yung pondo. Yun ang tinupad lang nila sa lahat ng mga adhikain na nandyan. Pero malinis na eleksyon? Hindi. Marumi ang eleksyon. Programmable. Nakakalikot. So lahat ng mga adhikain na nakasulat dyan para sa isang malinis na eleksyon ay linabag nila. At kaya nga, pinula ko yung 2 item na siyang sinunod lang nila at tinupad at ginampanan. Yung fast at yung pondo. Ang pondo, simple. Nandyan ang pera. Nandyan ang pera. Nandyan ang pera. At ang fast, natural fast. Programado Programmed. Kung tutuusin, wala nang pakialam ang Smart Magic kung ano talaga ang binoto ng tao. Dahil papalitan naman ng programa Ang masusunod ay ang programa. Kaya nga mabilis. Kung tutuusin, wala pang eleksyon, alam na natin kung sino mananalo. Kasi yan ang programa Di pagpatakbo ng programang yan, tapos. Panalo yung mananalo. At prinogram na manalo. Ganun kasimple mga kaibigan. At dito nyo nakikita, Smartmatic, believe it or not, 2 milyon ang lamang nitong drilon bilang senador noong 2016, 2 milyon ang lamang niya kay Duterte. Paniniwalaan nyo yun? Kaya siya naging top-notcher noong 2016. Talagang guaranteed to win you an election. At kung gusto mo maging top-notcher, siguraduhin mo lang na inayos mo na yan sa programmer ng COMELEC. At kagaya ni Drilon, magiging top-notcher ka. Tingnan mo ang kampante nitong mamang ito. Ginawa ng dormitoryo ang Senado. Ganong kakampante, ganong kasiguro na mananalo siya. Kaya ang himbing ng tulog niya dyan bawat session. At hindi na kinailangan mag-campaign. Okay? So, tingnan nyo sa ibaba mga kaibigan. Wala na pong eleksyon ngayon sa Pilipinas. Ang meron dito na lang ngayon, salamat sa Smartmatic, at kung anumang magiging programmable na papalit sa Smartmatic, kasi dito ang pinapalitan lang ay ang pangalan, hindi ang operasyon. Tuloy pa rin ang ligaya pagdating sa operasyon at sa kalokohan. Itong bagong Miro na ito, nakakatiyak ako, programmable din ito. Sumunod yan sa Smartmatic. Baka nga makinarya ng Smartmatic yan At nagsabuatan na lang yung 2 kumpanya o palitan na lang natin ang pangalan. Miro na ngayon Pero Smartmatic pa naman yan. Baka nag-usapan na yan sa labas ng Pilipinas.
Lahat ngayon posible na madali na. So wala tayong eleksyon sa Pilipinas ngayon, mga kaibigan. Ang meron tayo ay selection at auction. Ang auction ay kung sinong babayad ng mas mataas, yun ang mananalo. Kagaya ng auction ng mga painting, ng mga mamahaling painting, mga mamahaling mga antik na mga kotse, antik na mga bahay, kung ano man, may mga auction po yan. At yung nagbabayad ng pinakamalaki ay siyang mananalo at kanya yun. Ay ganun din ang eleksyon ngayon. Kung sinong babayad ng malaki sa programmer sa COMELEC, edi yun ang lalabas sa dulo. So auction na po tayo. Wala na tayong pinag-uusapan na eleksyon. Kaya kayo lahat dyan, ang 40 million na Pilipino, na para tayong mga ulol na pupunta dyan sa presinto, na boboto, hindi po ang kagustuhan natin ang lalabas. Ang kagustuhan ng programmer ng COMELEC at ang kagustuhan ng binayad niya. Ang politikong nagbayad ng malaki, ang kagustuhan niya ang masusunod sa isang programmable system of election. Ganun lang po kasimple. At kung bakit marami pang ibang usapan at pinapahaba at pinapakomplika yung usapan, ay hindi ko nga maintindihan. At dahil nga dito na ang mga leader natin ay ang pinakamanga kawatan, dahil yun ang nagbayad ng malaki sa COMELEC para manalo, siyempre babawiin nila yan. Paano nila babawiin? Di tuloy ang nakawan, tuloy ang pagnanakaw, tuloy ang kawalanghiyaan, at lahat ng problema. Kaya ko sinasabi dyan, lawyers pretending to be expert. At sila ang nagde-decide sa mga high-tech matters na wala naman silang alam. Pag dinagdagan mo yan ng corruption, na siyang ang pinakamalaking problema ng bansang ito, equals karagdagan netong kahirapan, netong kagutuman ng milyon-milyon na mga mamamayan ng Pilipinas. At tuloy-tuloy ang pag-OFW ng kawawa nating mga kababayan na masisira ang pamilya, malulong sa droga yung mga anak, etc., etc. Lahat ng kasamaan na yan ay dumadapo na rin dito sa Pilipinas, gawa nitong palpak at kawalanghiyaan sa COMELEC na pinagsasabwatan pati na ng ombudsman na siyang trabaho niya ang habulin ang mga ganito. Makikita nyo yan sa susunod kong mga podcast. Si ombudsman naman ang kikilitiin ko dahil pasipol-sipol siya dyan sa aircon na opisina niya, samantalang sa ilalim ng ilong niya, ganyan na lang ang nakawan at pandarambong na nangyayari. At wala siyang imik. At tayo naman, hikayatin natin yung mga senador, etc., na mag-Senate hearing. Bakit pa ang Senado ang magsi-Senate hearing? In aid of legislation lang po yun. Ang dapat magpakulong sa mga magnanakaw ay ang ombudsman. Bakit walang pumipisil sa ombudsman na magtrabaho ang mamang yan? Either magtrabaho siya at magpakita siya na may kinulong siya ng mga magnanakaw na napakarami ngayon, dapat siya magpakita na may nakulong siya, or mag-resign. Kung siya mismo ay disenteng tao at wala siyang nahuli na lantarang nagnanakaw, di dapat mag-resign siya. Pero kung abogado, tanong ko na naman ulit, anong etikang tinuturo sa mga taong ito na hindi mo ginagawa yung trabaho mo ng tama, kapituko ka pa rin dyan. At pipilitin mo pa ang taong bayan na idaan ka sa impeachment na alam naman natin, papasukan ng politika at wala rin mangyayari. Ginigisa ho tayo ng mga abogadong mga ito sa sarili nating mantika.
At nakangiti pa tayo lahat. Nakasaludo pag dumaan sila. At honorable pang tawag natin sa kanila. Ewan ko na ho sa inyo. Kung ganito na lang tayo habang buhay. Okay, so ito, inulit ko lang yung slide na nakaraan, pero tingnan nyo dyan sa ibaba. Ito pang isa, mga kaibigan. Ha? Pumunta kayo dyan sa ibaba nitong slide na ito. Kasi dyan umiba yung palaisipan na pinapaliwanag ko rito. 2 buwan. Okay? Makinig kayo ng mabuti, mga kaibigan. 2 buwan sa loob ng 36 na buwan. 3 taon, ibig sabihin. Dahil ang eleksyon natin, every 3 years lang. May eleksyon tayo, 1 beses bawat 3 taon. Na kung abakos sana, yung prinisinta ko sa COMELEC noong 1986, kung gusto nyo ng buwan-buwan magka-eleksyon, magka-recall, magkung plebiscite, magkung ano, madali at mura. Wala tayong halos gagastusin. Dahil text yun. Text na pagboto. So, hindi na kailangan nitong sarsuelang ito na programmable at papalitan din lang ang binoto natin. So, tandaan nyo, 2 buwan sa loob ng 36 na buwan na 3 taon lamang nagtratrabaho ang COMELEC. At kaya makikita ninyo, mga kaibigan, sa ibang bansa na may malasakit ang gobyerno sa taong bayan at ayaw nakawan ng pera ang taong bayan, ang mga COMELEC nila, palibasa hindi naman taon-taon may eleksyon, tinatawag lang mga 3 buwan bago mag-eleksyon, kukumpunihin ang COMELEC, gagawin lahat ang kailangang gawin, at pagkatapos ng eleksyon, sa loob ng 1 buwan pagkatapos ng eleksyon, buwag ulit ang COMELEC nila. Yan ang mga matitinong bansa, mga kaibigan, na may konting malasakit sa taong bayan at sa hirap na dinadaanan ng taong bayan. Hindi kagaya dito, 2 buwan lang sa loob ng 36 months nagtatrabaho ang COMELEC, pero 15 billion average ang budget nila taon-taon. Saan kayo nakakita ng nakawan at kawalang hiyaan na ganyan, mga kaibigan? Sinisweldohan ka ng 1 taon or 3 taon in this case, sinisweldohan ka ng 3 taon, madalit sabi 45 million, 45 million bawat eleksyon, pag pinagsama mo yung 3 taong budget ng COMELEC, pero 2 buwan lang sa loob ng 3 taon na yan, nagtatrabaho ang COMELEC. At may ginagawa dahil may darating na eleksyon. Saan ho kayo nakakita niyan? Ng ganitong klaseng pagbubudol. At pandarambong. Pandarambong. Kaya nagkandara pa sila na tanggalin ng death penalty sa pandarambong dahil kalahati sa kanila ay mabibitay. So lahat ng kilos ng mga abogadong ito na nasa gobyerno ay para magtakipan, para makalusot, hindi mahuli sa lahat ng kabulastugan na ginagawa nila. Obvious na po. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit tahimik pa rin ang tao hanggang ngayon. Na nandito na, harap-harapan na po ang pambubudol, pandarambong, pagnanakaw, pagwawalang hiya, lantaran na po at harap-harapan. At nandito pa ho tayo, nakangiti lahat. At paisi-isi lang. At sila, pasipol-sipol. Pag nagkagulo sa Pilipinas, silang unang aalis. At tayong maiiwan dito at lahat ng problema nasa atin. Sila nasa ibang bansa na dahil ngayon pa lang
lahat yung mga kinokomisyon nila at kinikita nilang pera, nasa labas na ng Pilipinas ho yan. Wala na yan dito. Okay, ang ikalawa rito, 15 billion, sabihin na natin, average. 15 billion ang budget ng COMELEC. Taon-taon. Okay? So, ang second line dyan, sa ibaba, 15 billion. Okay. Divided by 36,500 pesos. Yung 36,500 pesos na yan ay, excuse me, ay ang iniisip ko na 100 pesos lamang nakapiranggot na budget magpakain sa isang bata sa loob ng isang araw. So yan ang iniisip ko dyan. 100 pesos bawat araw, isang bata para kumain, para mabusog man lang, na mababa pa nga siguro, mas mataas pa dyan siguro. Pero 100 pesos lang, sabihin natin, para madali yung arithmetic. 100 pesos, 365 ka-araw sa isang taon. Madalit sabi, para pakainin ng isang bata dito sa Pilipinas at makatikim man lang ng busog na tiyan, ay 36,500 sa isang taon ang isang bata. So, kung ang budget ng COMELEC ay 15 billion at i-divide mo yan ng 36,500 na siyang pwedeng magpakain sa isang bata, lumalabas na pwede mong pakainin ang 410,959 na gutom na bata, pwede mong pakainin ng isang taon. Diyan sa kawalang hiyang budget ng COMELEC na 15 billion sa loob ng isang taon na wala naman silang trabaho dahil wala namang eleksyon sa taon na yon. Ganito tayo. Magtataka tayo kung bakit tayo kinakarma sa Pilipinas. Galit na ho ang Diyos. At uulitin ko, kayo dyan sa COMELEC na sumira sa bansang ito, ang pangalan ng bawat batang gutom na yan, nakalista na yan sa impyerno. Hinihintay na kayo niyan. At iisa-isahin ni Satanas yan sa inyo pagbukas ng pinto pagdating ng araw. Maniwala kayo. Dahil hindi pa lalagpasin ng Diyos itong ginawa ninyo sa Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ito palalagpasin. Dito sa Iglesia Katolika namin, ang mismong Pope Francis na nagsasabi niyan. Pag ginuto mo ang mga bata dahil ninakaw mo yung dapat nilang kainin, malaking kasalanan yon. Kaya kayo dyan na mahilig magpa-photo op sa mga simbahan, At ang isa pang nagsumira ng Pilipinas, panahon pa ni Marcos, dahil si Cocoy Romualdez ay miyembro rin ng Cocoy Romualdez, ang tatay ng nasa Kongreso ngayon, ay isang Opus Dei din. At ang unang Opus Dei na tinanim sa tabi ni Marcos ay si Kit Tatad noon. At hanggang ngayon, namamayagpag ang Opus Dei dito sa Pilipinas. At silang nagpapatakbo at nagkokontrol ng maraming malalaking korporasyon dito na inumpisan ko na rin isiwalat ang Opus Dei na yan sa nakaraang mga podcast at itutuloy ko rin na kasi maraming mga skandalo dyan na pwedeng pag-usapan para sa kaalaman ninyo. Yun. At ang tinitira ni sino ba to? Ang tinitira ni Hontiveros at ang nakikita lang niya itong si Kibuloy. Hontiveros, habulin mo yung mga kasama mo sa Opus Dei. At lahat ng nasa social media na kontrolado nila. Ang ANC, ang ABS-CBN, kontrolado ng Opus Dei lahat yan. Bakit hindi silang habulin mo? Patasin mo kasi, walang problema na habulin mo si Kibuloy. Pero wag mong isahin.
Namimili ka kasi. Foul yun. Unfair. Okay? Gusto mo maging makatarungang tao at yan ang binibida mo, nagpapa-photo op ka sa simbahan, habulin mo rin yung Opus Dei. Dahil nagpapanggap lang yun sila na they do the work of God. Trabaho ng Satanas ang ginagawa nila sa Pilipinas. Para lang sa kaalaman mo, in case hindi mo alam. Pati si Pope Francis na may problema dyan sa grupong yan. Magbasa ka. Gumawa ka ng research mo. Bago mo habulin si Kibuloy, alamin mo rin na yung kinakasama mo dyan at yung mga kaibigan mo ay nambubudol din. At mga walang hiya din. Okay mga kaibigan, so dito ko na huwawakasan nito. At hanggang sa susunod, tandaan po ninyo, itong may kinalaman sa eleksyon ng bansang Pilipinas, ito ang bumaon sa atin. At tuloy na magbabaon sa atin kung hindi ito gawan kaagad ng paraan. Dahil isipin nyo lang lagi, ang anumang computer system na programmable ay ang ibig sabihin, nakakalikot. Now, kung kaya ninyong tanggapin ang mga bola, mga kasinungalingan, na sasabihin ng mga taong yan na secure ang mga sistemang nakakalikot at napapalitan ng program, ay bahala na kayo. Talaga na siguro kayong tanga at dakilang tanga kung tatanggapin ninyo itong mga pambubudol na mga abogado na nasa gobyerno na walang alam tungkol sa computer pero sila ang nagdedepensa ng mga computer na yan. At yung pagka-programmable ng mga yan. So hanggang dyan na lang po. Hanggang sa susunod. Sana naman po matulungan nyo kami rito sa pagpapalawak ng channel na ito. Mag-subscribe po kayo, mag-like, mag-share. Kinakabit ko rin ho ito sa mga ibang media kagaya ng Facebook, etc. Pero hindi pwede ho na ang like ay doon sa Facebook gagawin. Ang like po, como YouTube ito, ang like ay dapat sa YouTube. Ang sharing dapat sa YouTube. At ang subscribing ay dapat sa YouTube din. Yun na lang po. Hanggang sa susunod na tuloy kong uungkatin itong mga dumadaming nambubudol dito sa atin. Ang Opus Dei na nagpapanggap na work of God kung anong ginagawa nila. Etong COMELEC na nagpapanggap na okay itong binili nilang billion-billion na programmable na Smartmatic na bulok at na nakakalikot. At ang ombudsman na nagbibingi-bingihan, nagbubulag-bulagan, at nagpapanggap na walang nakikita. Lahat kayo, uulitin ko, at yan ang pangtapos kong sasabihin sa inyo, bawat pangalan ng gutom na bata dito sa Pilipinas ay nakasulat na sa libro ni Satanas at hinihintay na kayo lahat doon. Yun lang ang masasabi ko. Mabuhay po ang dakilang bansa nating Pilipinas. Mabuhay tayong nagmamahal sa bayan na mamamayang Pilipino. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At magkikita tayo muli sa susunod na podcast. Ito po ay katapusan ng podcast number 10. Abangan na ho ninyo ang susunod na number 11. Marami pong salamat.